What's going on in your head? Kinakabahan po ako. Kinakabahan ka? Una-una po sa lahat, maraming salamat po na pumunta kayo ngayon lahat dito. Ang dami nyo, nakakatuwa. Maraming salamat po sa effort at sa time po ninyong lahat. And we're so happy na nandito po kayo. And yeah, exciting. There we go. Thank you so much, Joseph. Yes, good afternoon everyone. Thanks so much po na sinamahan niyo kami. I can see so many familiar faces and so nice to see you all. And yeah, actually we're so excited for this. It's such incredible news, especially for us and to the rest of the team. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng My Husband sa Macros. Always here for you guys. I mean, like, I'm sure nakita niyo yung feedback ng mga tao online. Grabe. Intense, no? Grabe non-stop sila. Non-stop? Every day may bagong edits. Every day, ang daming tweets. Yeah, grabe. Sobrang nakaka-overwhelm talaga. And you know what? I don't mind kung ganun kadami yung notifications natin, di ba? Parang, di ba, it's a good problem to have. It's a good problem. Right. So, thank you so much, guys. Meanwhile, a few minutes from now, we'll start tayong Q&A. Pero, remind ko lamang po, guys, to our friends from the press and KOLs natin to remain seated po while ongoing yung ating question and answer portion para makita po din yung ating ibang mga kasamahan sa likod. Thank you so much. So, ito na, are you guys ready? Yeah, it's time for the much-awaited Q&A session with our Joseph and Ren. Members of the press, ito na yung opportunity po natin to ask the cast together about their experiences and of course, insights regarding this amazing project. Please, paalala lamang po to keep your questions relevant and related to our series. Strictly avoid sensitive and personal questions. I'm sure you all guys know that. Please remain respectful and only series-related questions will be entertained. Let's begin. Ready, guys? Yeah? Let's go. First to ask, we have from Abante, Sir Junlali. Yes, good afternoon and congratulations. Okay. Ito, kumbaga second half press con kasi ang lakas-lakas daw talaga ng My Husband is a mafia boss. Kayo, syempre nung nag-start to, medyo pressured kayo, di ba? Pero upon learning na talagang nangunguna kayo, talagang nangangabog ng series nyo, anong pakiramdam nyo ngayon, Rain and Joseph? Very thankful. Yung pressure, I really think that pressure is a privilege. It's what makes you. You know, the more I think about pressure, the more pressured I am. I feel like mas nalabas ko yung best ko. That's why we're so thankful kasi una pa lang alam namin na malaki na yung hihingin sa amin itong proyekto na to. You know, 390 million reads. It's such an honor to play Ezekiel Roswell and of course, you know, si Amy, to play alongside Ren Escanio. We're just so grateful na tinanggap kami at, you know, na-enjoy ng mga tao yung mga pinaghirapan namin. Actually, we're not even halfway there. Nasa episode 7 pa lang tayo pero grabe na yung init ng pagtanggap ng mga tao. So, yeah, hanggang episode 20 to. Yan. Oo, so wala pa pala sa half, pero talagang grabe, may celebration na ngayon, may pang-press con na Rain yan. Oo. Ako naman po, nung bago po kami mag-umpisa, hindi ko talaga, wala akong expectations. Parang ang nasa isip ko lang noon, I'm so happy and grateful kasi mayroon po akong work. And bonus na lang, malaking bonus pag tinanggap ng mga tao, pag may mga nanood. Kaya parang lahat po ng mga pinagpapagura namin, araw-araw sa taping, lahat ng puyat, at lahat po ng pagod. Hindi kasi talaga siya madali. Di ba? Lalo na sa character ko. So parang sa mga nakikita ko ngayon kung paano siya tinatanggap ng mga tao, sobrang worth it talaga lahat. As in parang nasa point kami ngayon na parang kung ito yung nabigay namin, parang mas meron kaming motivation na mas ibigay palalo sa kanila kasi ang sarap-sarap na minahal nila pabalik kung ano yung minahal namin na project. So yeah, we're so grateful. Yun, oh. Siyempre yung Viva One, di ba? Known for ang bubongga ng series, top rated yung sa mga bagets, di ba? Oo, pero yun, ito daw ngayon yung nangabog doon sa mga series na yun. Oo. I feel like, yeah, that's true, but I feel like there is an advantage if may mga experiences yung makakasama mo. And I feel like because of
those experiences, parang we give so much to the table. And so, very thankful lang talaga na it's sobrang timing at nitong na binigay sa amin tong proyekto na to. That's why we were able to showcase our talent, and at the same time, it doesn't feel like working with Ren and working with the team. Yan, oo. Meron na raw ba kayong bonus? Oo. May bonus pang binigay si Boss B? Kasi parang Ren gusto malaman ni Tita Aster, syempre co-manager siya, di ba? Oo. Depende sa iyo, Tita, kung mapupush natin yung mga ganyang bagay. Sorry, medyo mahina. Oo. Depende sa iyo, Tita, kung mapupush natin yung mga ganyang bagay. Tita Aster, oo, di ba? Tita Aster, i-push mo para may commission ka. Oo. Pero mas masarap kung may bonus, di ba? Tama? Joseph and Ren? Siguro bonus po sa amin kapag nagka-season 2. Mas gusto mo yung season 2 kesa sa monetary. Or movie. Okay. Mas work. Boss Vic, hello po. Marco, ayan. Yeah, same. I feel like yun yung pinaka magiging bonus namin pag nakita namin nanganganak yung mga projects namin. That means we're effective as a team. So, Boss Big, pwede naman. Yeah, it's so nice. Pero alam mo, Rena, napansin ng lahat, blooming ka. Is it because of Joseph? Oo. Baka namang nadidevelop na kayong dalawa, ha? Hindi, una po sa lahat, napakagaling po ng glam team ko today. Yung glam team ko po, stylist, tinulungan po nila ako. Kasi galing pa po yung kami. dating mo. Galing po kami. Actually, hindi ka nakilala ni Tita Aster mismo. Kung Ako po, manager mo, hindi ka Tita nakilala. Aster. Kakaiba talaga ang dating mo. Thank you po. Pero, I guess ito yung glow kapag happy ka talaga. Kasi, di ba, happy tayo, no? Hindi, masaya po talaga kami. As in, kanina po galing kaming taping. And actually ako kahit late kami natapos kasi last 2 days na lang po kami. So, tinatapos na namin talaga lahat. Opo, pero... pero yung pakiramdam parang hindi siya nakakapagod at all. Kasi happy set talaga kami, lahat kami nag-enjoy. So last 2 days, naku, Yeah. Joseph, anong mamimiss mo kay Ren? Siya. No, pero we're always in touch naman eh. Palagi kami magkausap. And I'm sure marami pa kaming gagawin dito. Ang bongga ng pagkakasabi Very mo. positive. We're always in touch. Yan, bongga, di ba? Oo. Pero yan na, thank you and congratulations. Bongga. Thank you so much. So sabi mo yung kanina, you don't mind madaming notifications. Lalo pag galing kay Ren yung notifications. Okay. Up next, we have a TikTok content creator. Let's have World of Dongs. Hi! Ayun. So, ito yung question ko. Nung pinanood kasi namin yung episode 1, parang minsan kami yung napapagod sa'yo rin. Diba? Parang ang dami-dami yung ginagawa, very, very hyper siya. And as the story goes by, very hyper ka, then si Joseph very nonchalant. Diba? So, my question is, napapagod ka ba habang tinitape mo tong My Husband is a Mafia Boss? And ano yung masasabi niyo sa ginagawa niya dito sa series? Of course, syempre po tao lang din kami. Mafe-feel po talaga namin minsan parang nakakapagod siyang gawin. Pero fulfilling po kasi siya, lalo na kapag mahal mo po yung ginagawa mo. So ako parang ang haba ng mga lines. As in, sobrang haba ng mga linya, ganito kakapal yung mga script namin every day sa taping na kailangan namin gawin ng mga eksena. Tapos every sequence parang halos lahat ng emotions, parang lahat ng emosyon pinapalabas talaga ni Amy. Like, magiging masaya siya, tapos magpo-fourth wall siya, mag-iiyak siya. So parang, ang chaotic talaga. So ako parang, dahil sobrang in-embrace ko yung character and minahal ko siya, parang hindi ko na actually nararamdaman to the point na parang na-absorb ko na talaga na nadadala ko na sa bahay. So parang nagiging less yung work for me kasi ganun ko siya ka napasok, I guess. And masaya kasi maging Amy Romero eh. And siguro hindi mo mafe-feel na may mabigat ka ding dinadala or napapagod ka kada taping kung matagal mong inantay. I guess, yun.
Well, same thing sa akin. Sobrang lapit sa akin ng character ni Ezekiel. And yeah, it's the challenge is big. Every taping, grabe yung challenge namin to the point na nagtatanungan kami na kaya ba natin to, kaya ba natin to. We're gonna see 6 pages scenes, 8 pages scenes, and nag-throw lines kami for 2 hours, 3 hours. We're just throwing lines kasi yung challenge sa kanya, grabe, sobrang daldal ni Amy. And yung sa akin naman, as in puro English. You know, it's at the end of the day, it's not my first language. So, it's quite also a challenge for me. Kaya, grabe yung challenge namin sa isa't isa. Pero, at the end of the day, you know, humuhugot kami ng lakas sa bawat isa. And, sobrang na-inspire ako ni Ren because sobrang hardworking na. And just whenever I think about that, you know, palagi kong iniisip that, you know, dapat mas galingan pa, dapat mas magtulungan pa kami, maghilahan pa kami pataas. Kaya, yeah, it's just very thankful na si Ren yung partner. Ayun. Thank you so much. And I just knew that yung last month, Aris pala si Ren. So kaya talagang super hyper ka pala talaga dito sa role. Actually, ang nilagay ko po talaga sa background ni Amy, I think Aris. Si Aris talaga. Aris din talaga siya. Aris energy siya. Aris energy. Actually, mag-birthday tayo. For Tina. Oh my gosh. Ayun, yun lang naman. Same sapak. Same stuff. Ganyan. Kaya minsan 80 din ako ganun. Sorry. Thank you so Thank much. you po. Thank you so much. It's a tie. Pero rin, ano mo, sabi mo kanina, ang tagal mo inintay dito, and you really deserve this. I mean, for the longest time, you've been working really hard. And now, ito na yung harvesting season mo. Yun ni Joseph, di ba? Congratulations for that. Next, let's have from Random Republica, Miss Kate and the Heart. Hi, Miss Kate. Hi, good afternoon. Thank you, CJ. Anong instance or moment yung nagpa-realize sa inyo na hit nga talaga yung series? And parang can you give us a glimpse kung ano yung pagbabago ngayon pag lumalabas? To be honest, I've been on the industry for almost 20 years. So alam ko kapag yung material puputok. Ever since na nabasa ko pa lang, sinasabi ko na sa kanya, this is gonna be big, this is gonna be big. We have to do great. Alam mo yun, mas parang pinipressure ko pa siya to the point na parang hindi enough yung ibigay namin yung best namin. But we really have to push kasi sobrang daming taong naniniwala at sobrang invested sila sa libro at especially sa character ni Ezekiel and ni Amy. And yeah, from the very beginning, alam ko na you know, na it's gonna be big. Especially nung dumating si Direct Fifth, first day namin, nakita ko yung kung paano niya ginagawa. Sabi ko, okay, we're in good hands. This is gonna be good. Alam niyo po ako sa totoo lang. Nung isang araw nga po, tinanong ko pa yung RM ko. Sabi ko, totoo ba itong mga pinupost ng Viva or baka clickbait lang? Sabi ko gano'n. Baka po baka uwi lang po nila para mas ma-curious sa mga tao ganyan. Tapos sabi ni Ate May, sabi niya, ba, hindi naman sila mag-post ng ganyan kung hindi totoo. So, actually, pag marami pa ako nababasang good comments, ganyan. As in, pinipigilan ko yung sarili ko magbasa. Parang, hindi ka pwede masyado matawa. Baka makampante ka. Baka hindi ka na mag-effort or baka mawala yung fire, ganyan. So parang, lagi kong iniisip na parang, hindi pwedeng tumigil dito na nakikita ko nagugustuhan siya ng mga tao. So, parang, yun. Pero hindi ko pa siya fully ma-absorb. Ganun po. Tapos minsan parang one time, kapag lumalabas po kasi ako, minsan hindi naman ako nag-aayos, so lagi ako nakakap, ganyan. Dati po, as in wala talagang nakakakita sa akin. Parang apparition lang ako ganyan, wala pong nakakakita sa Ano naman akin. yung apparition? Tapos po ngayon, parang kahit nakakap ako, hindi kita yung mukha ko, biglang may magpapapicture. So parang, hala, okay, parang may ganun na sila na parang nagiging familiar na sila. So minsan parang pag nag-grocery po ako, parang diba, nagpo-picture sila kahit nakatakip yung mukha ko, parang, okay, may nanonood nga. Para pong gano'n, yung mga napapansin kong mga kakaibang bagay at pagbabago ngayon. So, thankful po ako doon. Kasi dati parang pangarap ko lang yun yung makita ka ng mga tao, diba, parang makita nila yung kung ano yung potential mo, kung ano yung mga kaya mong gawin. And then ngayon parang nakikita na nila unti-unti. So, yeah. Saya. Congratulations. And yung second question ko, nabanggit ni Joseph kanina na you're in touch. So, parang na-observe din talaga kasi dati parang medyo nahihiya ka pa kay Joseph. Ngayon, can you share with us kung paano yung interaction niyo off-cam
non-stop chat ba yan? Paano kayo? Nagpapadalahan din ba kayo ng reels? Paano? Forward. Chismosa. Well, we're in touch in a way na parang na-enjoy mo yung kwentuhan. And yeah, well, mostly naman pinag-uusapan namin about, you know, the series, about, you know, sometimes yung mga buhay namin. And yeah, masarap kausap si Ren. And marami kaming napapag-usapan kahit yung mga sensitive topics. And kaya no? Basta yun, marami kaming, we're very comfortable na pag-usapan kahit na ng bagay. To the point nga na minsan kahit na nagkakaroon kami ng tampuhan, you know, inuupuan namin, and then we're both mature, and you know, naayos naman namin right away. So I think kasama talaga sa, you know, sa in any relationship na magkakaroon ng tampuhan, and I feel like the more na nagkakaroon kami ng problem, tapos pag naayos namin, mas naging solid yung bonding namin sa isa't isa. Mas nakikilala ko siya, and yeah. Mukha lang po yun na nahihiya po ako. Kasi ako po yung pinakamagulo sa buhay niya ngayon, I guess. Ako po, sobrang thankful po talaga ako na si Joseph po talaga yung kasama ko dito sa project. Honestly talaga, and genuinely. Kasi marami na po akong nakatrabaho before na mga nagiging kaibigan ko. Pero hindi po ako umabot sa point na naging ganito ako comfortable. Or siguro syempre inalaw ko din yung self ko because part siya ng work na kailangan ko maging fully and 100% comfortable with him para mas maging natural kami on screen. Pero kasi hindi lahat nakapasok ng ganito ka-personal sa buhay ko. Kasi ako parang kalimatan sa wall, sa parang, taping friends lang mga yan. Hindi naman mga ganun po. Pero ngayon parang umaabot kasi sa point minsan na kapag kunwari, may mga nagagawa-gawa siyang parang, ganun kami ka-comfortable sa isa't isa na kaya ko mag-open up sa kanya kapag hindi ako komportable or kapag yung ganun po. So, I guess nasa level kami ng your relationship namin na nakabuo talaga kami ng ganung klaseng bond. Yeah, no? Thank you. Tatawa ka, Joseph. Okay. Okay, thank you so much, Ms. Kate. Beautiful. Next, let's have from another TikTok content creator, Patrick Fresno, in the house. Hi, Pat. Hello! Una po, dito po ako, sir. Unang-una po, I want to say na sobrang proud ako from the, yung screening pa lang natin nung una, alam kong papatok to. And ngayon nga, #1 series na to. And ang aking tanong ko lang is, dahil nga patok na patok may happening sa Mafia Boss, ready na po ba kayo for a movie? And kung ready po kayo, anong movie ang gusto nyong gawin? Hi Patrick, by the way, I'm a fan. Fan ako ng mga reviews mo, and thank you so much for reviewing My Husband is a Thank Mafia you po. Boss. Alam naman natin kung gaano kaka-transparent. So, we're thankful. Movie, actually, sinasabi ko sa kanya, I wanted to heavy drama. Yung mas totoong tao. Kasi diba, si Zeke and Amy very, like, yung character nila, hindi, parang it's too good to be true. But I wanna portray, like, a really normal. And I wanna do heavy drama with Red. I think it's gonna be a good one. Thank you po. Same. Hi pa, thank you sa pagpunta. And thank you kasi lagi akong kinakabahan pag nagre-review ko eh. So far naman, yung, diba, magaganda po yung mga nasasabi niya. So maraming salamat With the sound po. effects. Yes, correct. With gigil. So maraming salamat una sa lahat. And siguro ako, kung movie, parang gusto ko pong Philippine adaptation ng isang Korean film. Parang ganun. So parang more on rom-com, pero may drama, yung ganyan. Para mas malabas pa namin yung sa ganung side namin. And yun, wala lang. Gusto lang din po namin may mapatunayan pa. Subukan niyo po. Try niyo po kami. Try lang po. Try lang, no? Try lang. Opo, Why not? Why movie, not? ganun. Thank you po. Thank you po. Thanks, Pat. Beautiful. Next, let's have from TikTok, People's Journal, and PM, Tita Aster Amoyo. May mga fans ako dito. Mga fans ni Ren at saka ni Joseph.
Tumayo daw ako para makita ko. Yes, please, Tita Asta. Saan po kayo? Alam mo, Yun. Para makita po yung You're right, I dress see ko you po, now. Tita Asta. Ah? Para makita po yung dress. Okay. Oh, Tiki. Di ko tuloy alam kung tatanong ko sa inyo. Doon ko lang pipick upin sa interview, exclusive interview ko sa inyo sa TikTok with Aster Moyo, sa vlog ko. Sa YouTube channel, di ba? Napanood nyo na, di ba? Kakaiba yung tinginan yung dalawa. Sususugan ko lang yung ano ni June Lalin kanina. Ito walang ano to ha, hindi to put on, wala itong ano just because anak-anakan ko si Ren. Walang ano to ha. Kasi never ako nakikialam sa personal na buhay, lalo na sa love life ng anak-anakan ko. Never. Huwag lang pababayaan yung trabaho. Ang ano ko lang doon, ibang klase ang tinginan nyo sa isa't isa. Malalagkit ha, hindi natural na natural yun dahil tayo lang tatlo at saka yung crew ang tao doon. So, parang ibang-iba yung tingin nyo sa isa't isa. Was that for real or there's something, may kakaiba? Basta may kakaiba sa inyong dalawa. Sample nga, patingin ng tingin. Okay. May follow-up yan ha. Sige, Meron. antay ko muna yung sagot nyo. Well, I think sa lahat naman ng makaka-partner mo sa pelikula, sa series, talaga hindi maiiwasan na ma-develop ka. Hindi maiiwasan na Yung reaction makilala mo yung dito. tao, magustuhan mo yung tao, magalit ka sa tao, alam mo yun. Pero, yeah, so far I'm very lucky and thankful na sobrang healthy nung relationship namin sa isa't isa. At parang for us, at the end of the day, ang priority namin is, mag-focus kami dito sa team up namin. And mas galingan pa namin sa mga opportunities na darating. And kung nagkakaroon man kami ng tampuhan, I always tell her that our tandem is bigger than us. So hindi tayo dapat maging selfish na nagtatampuhan tayo. At the end of the day, we have to overcome itong mga pagsubok natin as a team. So, yeah. Opo, tama po yun. Siguro po yung mga ganong tinginan po, yun yung tinginan kapag... Ay, kapag ano po, kapag ganun ka-comfortable sa isa't isa. And ako po personally, nafe-feel ko po talaga kay Joseph na palagi po akong safe. So, safe space ko po talaga siya. Kaya po siguro may ganong connection. And yun po, tita. Ako po, alam niyo naman po, tita, sobrang tagal ko pong inantay na mabigyan po ako ng break. So parang, may walls pa din. Kailangan maging smart tayo lalo ngayon sa panahon na to. So I guess, gusto ko pong yumaman. Gusto ko po, hindi. Honestly, matagal ko po ito inantay. So yung focus ko po right now is yung career ko po talaga. And kung dumating man yung mga tamang tao, siguro mas naiintindihan po nila na first love ko po talaga is yung craft ko and yung pagmamahal ko sa trabaho ko. So kung mahal ka talaga ng tao, parang mamahalin Ba't ka hindi din mo direkta si Joseph na may katabi mo? Di ba? Pati Alam sasabi niya na ka po na, kasi di ba? yan. Nasabi Oo. ko na po sa kanya. Alin? Anong sinabi mo sa kanya? Di ba, alam na, kilala na po kasi ako ni Joseph eh. So parang, alam niya na po yun. So parang, tsaka, Hindi namin alam. Good job, Tita Aster. hindi tita kasi natatakot na kasi ako eh. Ayoko na kasi parang kaya yung focus ko ngayon doon na lang sa bagay na hindi ako masasaktan. Oh! Diba? So parang, Hala ka. doon na lang tayo mag-focus. So kung may mga kung may mga tao man na gusto pumasok sa buhay natin, kailangan yung respect and yung diba, sa'yo. So parang, basta yun na yun. Kasi, Joseph, pakiclear mo nga sa amin. Kasi medyo nabubuluhan kami sa sagot ni Ren eh. Joseph, you wanna say something? In short lang po, nag-iingat lang talaga siya. And yeah, siguro when it comes to maturity kasi, hindi ka lang basta sumusugo, di ba? You wanna test the waters first. So right now, she's smarter at gusto niya sigurong ayusin lahat ng bagay sa buhay niya. And of course, syempre,
to be with someone, sa magkaroon ng isang relationship, that's so big. Kasi hindi lang yung taong yun yung makakasama mo, kundi yung values niya, yung ways niya, kung paano siya, kung tamad pa siya, masipag pa siya. So lahat yun, kukunin mo eh. And so at this point, naiintindihan ko si Ren. Kasi feeling ko nandun din ako sa part, sa life ko na parang, yun nga, parang you don't just wanna rush things. You wanna make sure na maayos lahat, especially yung magiging partner mo at magiging kasama mo sa buhay. Actually, yes. In a way, naintindihan ka namin. Pero babalikan ko ulit, ha? Kasi sorry, ha, dahil interview ko kayong dalawa exclusively. Okay, tinanong ko kayo. Ay, tinanong kita, specifically ikaw, Joseph. Is Ren girlfriend material? Ang sinagot mo ay, Wife pakilakas lang, please. Wife material. Oh, yes, di ba? I think nasa tamang edad na po siya. And, yeah. Kailangan niya lang, i-improve yung cooking skills niya. Tapos ready na siya. Ready na talaga siya. Okay, sige, pagbigyan ko na nga kayo. May ayaw nila ako tantanan, no? Pero ang gusto ko lang itanong, kasi nabanggit mo rin na ilang taping days to go na lang, ano ang mamimiss nyo sa isa't isa? Yung mga away yun. Ano po, tita? Actually, alam niyo po, yung episode, yung episode 17 and 18 po, honestly, hindi ko siya binasa. Hindi ko siya binabasa. Sinasabi ko po sa kanilang lahat yun, hindi ko siya kayang tapusin talaga. May problema po ako doon. May problema ako sa pag-detach sa mga bagay-bagay and sa mga tao. Kaya nga kagabi sa dating, sabi ko, magpaka-mysterious girl kaya ako today, wag ko sila masyadong kausapin para detach ko na yung self ko. Kasi hirap na hirap po ako lagi doon, lalo na kapag matagal ko nakakasama yung mga tao. So, Mga tao, or is there a specific person? Bakit plural yung mga tao? sila po lahat. Sila po lahat. Kasi, honestly, lahat talaga sila napalapit talaga sa akin. So, lagi akong may problema doon na paano kumalas, paano bumitaw. Kasi, yung ganun talaga eh. Pag napalapit sa puso mo, so parang, okay, diba, hindi mo na sila masyadong makikita. So, kailangan mo ulit sanayan yung sarili mo na wala sila. So, yun. Kasama dun sa mga tao si Seth. Siyempre po, tita. Kasi of all people naman sa set, siya talaga yung pinaka-na-attach ako eh. So, yun yung pinakamalaking challenge din for me na paano ko ulit sasanayan yung sarili ko na okay, hindi na kami lagi magkikita. Kasi ngayon, halos everyday magkasama po kami. Pero I guess yung friendship naman hindi naman mawawala eh. So, yun yung importante. Yung friendship namin, alam ko ang solid. Joseph, anong mamimiss mo? Well, of course, I'm gonna miss our bonding moments. Kasi, alam mo yung parang pumasok ka sa bagong trabaho, tapos nakakita ka ng best friend. And ganun eh, parang she's like my buddy. You know, every time I go to the set, I'm excited. Kasi alam kong, may kalantaran ako, may katsikan ako, may kasama ako sa kalokohan. And at the same time, kasama ko pa siya sa pag-angat when it comes to doing great scenes together. And yeah, I'm gonna miss her for sure. But like I said, sabi ko naman sa kanya, nandito lang naman ako palagi. Anytime, I'm just a text away. So, and I'm very positive na, marami pa kaming gagawin. That's why I'm not really worried. Hindi ako nasesipax because yeah, there's more to come. Lastly, sige, last na lang kasi marami pang gusto magtanong. Lastly, anong nabago sa inyong dalawa doing this series? Ako, tita, aminado po talaga ako. Ako yung tipo ng tao na minsan immature po ako sa pag-handle ng mga bagay-bagay. Correct. Opo, as in lagi nauuna yung emotions ko talaga kaysa sa utak ko. And nung nakilala ko si Joseph, at dito sa buong project na to, ang dami ko talagang pinagdaanan in a span of 4 or 5 months.
sobrang dami kong pinagdaanan. And naging dahilan si Joseph kung bakit naging mature ako sa pag-handle ng mga bagay-bagay. Magiging honest ako, lagi ko talagang iniisip yun na parang, oh no, dati ganito ako. Pero ngayon, dahil nandiyan siya, ginagaya niya ako tinuturuan niya ako na dapat ganito, dapat ganyan, wag ganito, wag ganyan. So parang naging mature ako in a way kung paano ko ina-handle yung mga bagay-bagay. So yeah. Well, ako siguro pagiging, parang mas naging mapasensya ako. It's patience talaga, patience. Hindi, like what Ren said, hindi ka dapat maging emotional palagi. Hindi ka dapat mag-focus sa sarili mo. You have to ask, ano kaya nararamdaman ng tao? What if I put myself in her shoes? Anong mararamdaman ko? So parang, siguro yun, yung pag-iintindi mas lumalim yung pag-iintindi ko when it comes to like relationship, to people. And yeah, I'm thankful kasi, natuto rin ako kay Ren na yun, mas humaba yung pasensya ko. Feeling ko mas naging maluwag yung loob ko na parang hindi na ako ganun ka-selfish when it comes to just focusing on myself. But sometimes you have to understand the other people para mas maintindihan mo yung kabuuan. Thank you sa pagiging honest and of course, congratulations and good luck sa next project niyo. Thank you. Thank you so much, Tita Aster. More projects to come for sure, diba? This is the chance na para makita kayo, hey, this are good, would be good in a project as well. So, let's manifest that for it to happen. Up next, let's have a TikTok content creator, Princessa Suji.